Kinatawan ng LTFRB at mga jeepney operators at drivers maghaharap sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Pagpapaliwanagin at paghaharapin ng Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte ang mga kinatawan ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ang mga jeepney operators at drivers na maaapektuhan ng Jeepney Modernization Program na ipapatupad ng pamahalaan. Ito ang naging tugon ng Sangguniang Panlalawigan nang humarap sa sesyon ang mga jeepney operators at drivers na kabilang sa bagong organisang samahan na Manibela Piston Transport Cooperative. Ang nasabing samahan ay binubuo ng iba't ibang Jeepney Operators and Drivers Association sa probinsya. Ayon kay Vice Governor Joseph Ascucha, kinakailangang humarap ang mga taga-LTFRB para sila mismo ang sumagot at magpaliwanag sa mga katanungan at kahilingan ng transport sector hinggil sa issue ng Jeepney Modernization Program. Ibig ko sabihin, yung grupo ninyo ay hindi nyo nakausap ang LTFRB? Hindi po. Okay. Kasi po kung gano'n ang nangyayari, sabihin, one way lamang information. Ang information ninyo, baka nakikita sa TV, nakikita sa dyaryo, and yet without really consulting with the LTFRB. Sa tingin ko po siguro, kailangan natin makausap ang LTFRB, and then so they can enlighten all of us, kasi hindi naman tayo marunong, hindi naman natin talaga alam yung program ng modernization ng public utility vehicles. I think it's better for us to invite the representative coming from LTFRB and then discuss it with you so all of us will know what is really the program of the national government. Kasi po, hindi na kung ganun ang pasa sa inyo information na hindi nyo nakakausap sila, sabihin one way po ang communication natin sa inyo lang. So hindi talaga nakakapag-disseminate ng information sa inyo ng LTFRB, ano talaga ang gagawin? Since you are franchise holders lahat ng mga ruta, therefore, dapat LTFRB po makausap. Ayon naman kay Board Member Paul Gache, Chairman ng SP Committee on Public Utilities, ibabatay nila ang kanilang gagawing hakbang sa magiging resulta ng naturang pag-uusap ng mga taga-LTFRB at sektor ng jeepney operators at drivers na isasagawa sa susunod na sesyon. Bago tayo mag-decide, magkakaroon tayo ng dialogue with LTFRB and together with the representative or the group of non-consolidated party. And at the same time, bigyan rin po natin siya ng pagkakataon ito po mga nag-consolidate kung may lakas loob sila magharap dito sa atin. At sa ganun po ay malaman din natin yung pong ginagawa ngayon ng LTFRB. But for us, ngayon po, sa tingin ko po ay hahaba lang ang usapan natin. Hindi rin po makakabigay tayo ng magandang suggestion dyan sa case po ninyo. I don't know kung ang iba pong mga kasama ko ay pakakli sa akin, pero yung po suggestion ni Vice Governor na magkamaroon tayo ng dialogue. And then kung kinakailangan na maging pa dito, yung pala natin, yung grupo natin, ang pali natin. Ang mga drivers at operators ng traditional jeepney sa lalawigan ng Camarines Norte ay dumulog kay Gache para hilingin na huwag munang isama ang lalawigan ng Camarines Norte sa implementasyon ng jeepney modernization dahil sa iba umano ang kondisyon ng sektor ng transportasyon dito sa Camarines Norte, bukod pa sa hindi raw nila kaya ang halaga ng ipapalit na modernong pampasaherong jeepney. Ang main objective namin kung bakit kami nagpunta rito is ipaalam sa inyo what was really ang nasa salubin namin about yung strict resistance about the modernization. Pero nandiyan po yan, so wala po kaming magagawa na dyan, kundi susunod na lang. But the only thing na pwede po namin i-requestan, if it is not hindi ma-exclude ang Camarines Norte because of yung running time lang namin, na nagpapakita po ng it's a surely lost if ever we will enter into transportation business, it is because wala naman pong pasahero.
ang bottom line po dito is, we don't have the capacity to pay the 50,000 monthly obligation because of yung period of time na pagkakagay. Ang Camarines Norte po is considered as an agricultural province in which sometimes sinasakit po namin sa jeep ay baboy, kupra, alay, bigas, buong isda. Sa modernized po, hindi na namin maisasakay yun. Para sa CNTV News, Tess Kalimlim.